At dito, Ginoong Speaker, nais kong pansamantalang huminto sa wikang Filipino. Sapagkat ang susunod kong sasabihin ay may partikular akong nais kausapin. Ang aking mga kababayan, ang mga Palawenyo, ang mga nakuunawa sa wikang Kuyunon, ang mga lumaki ng ito ang naririnig sa kanilang tahanan, ang mga matagal nang hindi nakaririnig nito at sa sandaling marinig muli, ay parang biglang naalala ang kanilang pagkabata. Ang ating mga lolo at lola na nag-iingat sa wikang ito. Ang ating mga magulang na ipinasa ito sa atin. At ang ating mga anak at apo na siyang magpapasya kung mabubuhay pa ito sa susunod na salinlahi. Sa bahaging ito, nais ko pong makipag-usap ng direkta sa inyo. Ingagagman kong mga masig Kapalawenyo, mga Kuyunon, mga batay kapo yatang ginakanan. Dagya kang alegyan ni kon kanindo. Itimpo nga atong mga lolo, mga lola, ang primerong agdara, igagamlig sa atong lingway. Kanandata unang nabati ang mga sinaunang kansyon. Kanandata na ulaman ng mga lilimagan ngayon hindi ta mabasa sa libro, pero pirmi sa atong kinaisipan. Igmentras sa labas ang timpo, obserbahan tang may mga bisarasan dadato, anay nga araran na babati masyado dadi. May mga kabataan nga maramad pa'y kinuyunon, pero nanawiyang magsabat o magpakigampang. May mga bata nga kakaintindi pa ang inglila magandang mga gurang-gurang, pero Tagalog o Ingles andang sabat. May mga apo nga agkurulay nga babati ang kinuyunon sandang lola, pero ara enged kaulam ilimag ikuyunon. Iksaben, hindi takakun, may mga bisara nga uring mababati sa atang henerasyon. Dan, atang kaministera ni bantayan. Muro na ang sakalingguay baka ni gulping nadudura. Hindi diya madudura sa silid isang adlaw. Ang matamat, anang pagiripusin sa kabisarang araran ni gagamita. Sa kakansyon nga araran ni kakanta. Sa kaistoryang araran kakaistoryad. Sa kabatang na naintindihan ng ingkukun yan ng lula pero hindi kasabat sa parehong kinuyunon. Pagka mag-abot ang timpo nga ano naman tang kinuyunon. Pero araran alam idea. Kung madurang sa kalingway, bakan lamang ang mga bisara ang nadudura. Nadudura ang mga tunog ay atong kabatan. Nadudura ang mga kantay atong mga ginikanan. Nadudura ang mga pakadlaw. Andang mga sarabyinig mga laygay. Andang pagpangarangid yan. Andang pag-amuma. Andang pagtarawagan sa andang mga bata, sa andang mga bugtitinay, sa andang tagay, sa andang mga gagagman. May parti sa atang pagkatao ang adudura. Animan mga kasimanwa, di tayo laten nga maimong panamdaman din lamang ang kuyunon. Hindi tayo laten nga magabot ang adlaw nga sa museo taran lang mababati atang limog. Hindi tayo laten nga sa recording din lamang mababati ang mga boses nga agakinuyunon. Hindi tayo rin yalatin nga sa librong lagi tayo rin mababasa ang mga sarabihan at ang mga ginikanan. Iglabaw sa tanan, hindi tayo ilatin nga magabot ang adlaw nga pakimanan kita atang mga apo. Lolo, lola, anong linggo ay indong gagamit pag aragampang kamo sa una? Apo nga kung hindi kita, kung ara kita kapapakitang sa kaimpluing buwing kananda. Ibatang aliliagan nga may nabo. Matinlong isipan nga kung pakimanan sa Batang Palawenyo, taga adin ikaw. May dignidad na ng masabat, taga Palawan ako. Ikung pakimanta na, may sadili ka mong limag, masabata na nga ara na nangya igarat natata. Daan, kuyunon. Dan amang limag, yamang mga ginikanan, amang limag, para engadas ta dadi. Dan atang responsibilidad. Bakan lamang yung gobyerno, bakan lamang yung mga eskilaan, bagan lamang yung mga historiador, mga maestro, mga minigsulat, mga cultural workers, responsibilidad tang tanan, sa silid yang balay, mintras, agakaroon, sa iristoryan, sa karantan, sa pagpangaradyan, sa adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kung may mga bata pa sa indong balay, kampanganin do yatang limag. Kumbuy pa indong mga lolo, mga lola, kampanga indo sanda. Pakimani indo,
Anong kabuhi ang unang tiempo? Ano indong kakanta datong mga bata pa kamo? Ano mga istorya indong mga gurang-gurang? Ano mga bisara nga indong inggagamit datuan ay nga araran inggagamit dadi? Mapamati kita. Mintras mi tiempo pa. Isulat ta, i-record ta, damdaman ta. Labiran da unged, ipadayon ta. Sa akong kabuhi, ay laman ko kung muro kadala mang isang pasubli ang amang lolo pati amang lola. May mga panamdaman nga para kananda baka ni mabawal o importante kung kaysan sa kakanta lamang, sa kaistoryang lagiran, sa kaekspresyon, sa kapagiandang pagtarawagan kanakan, sa kabagay nga paumanuman andang ingkukun datong bata ako pa. Ing datong bata kita para tayo isip pa nga datong may mga balor. Ang isip ta, yan sanda lamang pirmi. Pirming mi madarason nga okasyon nga pamatian sanda. Pirming mi madarason nga mabaragat ig mag-arampang. Pirming mi madarason nga iristoryan. Pirming mi madarason nga kanta. Astag kulay kita. Bagutan na sintiyan nga mga may rintek nga mga okasyon nga datugali ang pira sa pinakamatinlo nga andang ing pasublikan natin. Ig mga magabutang timpo nga arasandaran para magistorya. Kita rin ang kaministeryang magistorya. Arasandaran para magkanta. Kita rin lamang ang manamdam yang kanta. Arasandaran para magturo yang limag. Kita rin magkaministeryang magturo sa atong mga bata. Ay muro na arasandaran. Kita mamanden ang mga lulo ig lola. Kita rin ang magdesisyon kung ano ang ipadamdam na sa madarason nga henerasyon. Ano man sa atong mga kabataan nga palawin nyo, hindi ka mo maya kung kita may punto. Hindi ka mo mayang maulaman yung mga ibang kamo taga-puro. Hindi ka mo maya atong mga aran, sa atong mga istorya, sa atong musika, sa atong mga tradisyon. Hindi indoy isipan nga kaministerang punasen, indong inalinan tanged sa modernisasyon. Maski sa ding ipayangat kamo makaabot sa Manila, sa Cebu, sa Amerika, sa Europe, sa Middle East, sa mga barkong agabiyay sa luyong parte ang kalibutan. Daraan nindo ang Palawan. Tanda nindo, ang mga tao nga kaulam mandang inalinan, hindi maduray madali. Ang tao nga kaulam kung sino tana, masimpan nagtubang sa mabel nga kalibutan. Dan ang Palawan nga liyag tang ipasubli sa atong mga kabataan. Palawan nga moderno, pero bukan manalipatan. Palawan nga sinsado, pero madalang mga ng mga gamot. Palawan nga abrimanda sa tanan, pero kilalaan ng sadili. Baka ka ministerang magpili kita sa progreso o kultura. Baka ka ministerang magpili kita sa pagkansenso o sa kung sino kita. Pwede kitang magpatindag yung mga bagong karsada, airport, pantalan, mga eskwelahan, mga ospital. Na hindi tapunasan natong mga memorya. Pwede tayo resibyen ng mga turista, mga negosyante, mga bagong oportunidad. Na hindi ta pagbakal atong mga panadili. Pwede kita agpakigdangan sa tanang mga banwa sa kalibutan. Nga aratay lilipati ang limag, nga una ta nabati sa silid atong mga balay. Tungod nga kung magabot ang timpo nga kilala sa bilog nga kalibutan ng Palawan, pero ang mismong mga bata, yung Palawan, hindi kakakilala sa nang sadili. Ano nung atong sapo? Ang progresong aray sa diling personalidad, durong kakurang. Ang modernisasyon nga mabaylo sa pagkamanalipatan, baka ni matud nga progreso. At ang aliliga ng Palawan nga simpan sa atang atubang. Pero aray tatalikod sa mga libasan. Liliganta mga batang kaula mag-Filipino. Taraula mag-Ingles. Pagadalo magtrabaho maski sa ding lugar sa kalibutan. Pero pwede andang kampangan andang mga lolo, may mga lola, yaglimag o lingwayng andang sinubli. Liliganta ang palawenyong aray adlakang magatupag sa maski sino, maski sa din. Tanged, alamang ng tanami ulyan nga lugar. Tanami kultura, tanami istorya tana. Misadilita ng boses. Misadalita ng limag. Igmientras, migalimag ikuyunon, pirming buhay ang sa kaparte ang Palawan. Mientras buhay atang lingway,
buhay ang panamdaman ni atong mga ginikanan. Mientras buhay andang panamdaman, hindi kita madura ni rumbo. Animan dagyak ang pangamuyo. Ipadayon ta ang kuyunon. Ituro ta ang kuyunon. Isulat ta ang kuyunon. Kantaon ta ang kuyunon. Ikadagag ta ang kuyunon. Iglabi sa tanan, ipalagted ta ang kuyunon. Agod pagabuti ang adlaw nga ara, kita mamanda ng mga lola, mga lolo. Mi kapapasubli kita sa atong mga apo. Bakan lamang kwarta. Bakan lamang lugta. Bakan lamang ipropriedad. Bakan lamang mga retratong budaw. Kundi sa kabagay ngayap aray presyo. Sa kalingwayng kalalaygay kananda, kung adin sandagalin. Sa kalingwayng pirming mapademdem, ya imong inalinan. Ya imong mga ginikanan. Ya imong mga kasimanwa. Ya imong palawan. Ginoong speaker, yan ang dahilan kung bakit mahalagang mabuhay ang ating mga wikang regional. Hindi ito simpleng nostalgia. Hindi ito pagtanggi sa pagbabago. At hindi ito romantikong pagtingin lamang sa nakaraan. Ito ay paghahanda sa kinabukasan ng may malinaw na pagkakakilanlan. At ang kuyunon ay isa lamang sa maraming tinig na nagbibigay kulay sa Palawan. Kasama nito ang mga wikat at kulturang Tagbanwa, Palauan, Batak, Bulbog, Gutaynen, at iba pang pamayanang matagal nang bumubuo sa aming lalawigan. Kasama rin dito mga pamilyang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa paglipas ng panahon ay piniling tawagin din tahanan ng Palawan. Ito ang kagandahan ng aming lalawigan. Marami tayong pinagmulan, marami tayong wika, marami tayong kwento. Ngunit iisa ang ating tahanan. At sa panahon ng sakuna, panganib, pangangailangan, hindi natin unang itinatanong kung anong wika ang ginagamit ng isang tao sa kanyang bahay. Hindi natin itinatanong kung saan ipinanganak ang kanyang mga magulang. Tumutulong tayo, hindi dahil tagasaan sila, kundi dahil kababayan natin sila. Dahil Palawenyo siya. Iyan ang pagkakaisang dapat nating ipamana. Hindi pagkakaisang nangangailangan na maging pare-pareho tayong lahat. Kundi pagkakaisang may sapat na tiwala sa sarili upang igalang at yakapin ang ating pagkakaiba. At higit kailanman, mahalaga ang tinig ng Palawan sa pambansang usapan. Matagal tayong itinuturing na malayo, isang lalawigan sa pinakadulong kanluran ng mapa. Ngunit tignan natin ang Pilipinas ngayon. Ang ating mga karagatan ay nasa sentro ng usapin ng pambansang seguridad. Ang ating yamang dagat ay mahalaga sa pagkain at kabuhayan ng bansa. Ang ating kagubatan at biodiversity ay mahalaga sa laban sa pagbabago ng klima. Ang ating turismo ay isa sa mga mukha ng Pilipinas sa buong mundo. At sa ating kinalalagyan sa West Philippine Sea ay naglagay sa Palawan sa mismong harapan ng mas malawak na usapin tungkol sa soberanya, seguridad at kinabukasan ng Republika. At sa ating mga kuyunon at kapwa Palawenyo, ang pagmamahal sa sariling wika at kultura ay hindi kailanman kabawasan sa ating pagiging Pilipino. Sa katunayan, sa pinakadulong kanluran ng ating bansa, tayo ang ilan sa mga unang bantay ng pagka-Pilipino. Hanggang sa isla ng Pag-asa at sa ating iba pang mga isla sa West Philippine Sea, may mga Palawenyong naninirahan, bumubuo ng pamilya, at araw-araw na nagpapatunay na ang mga pulo at karagatang ito ay hindi lamang guhit sa mapa. Bahagi sila ng ating tahanan at ng ating bayan. Kaya habang pinagmamalaki natin ang ating pagiging kuyunon at Palawenyo, buong tapan din nating ipinagmamalaki ang ating pagiging Pilipino. At nararapat lamang ng mga kababayan nating nasa pinakamalayong hangganan ng Republika ay maramdaman ang buong suporta at pagkalinga ng pambansang pamahalaan. Kaya panahon ng baguhin ang ating pagtingin. Palawan ay hindi lamang sa gilid ng mapa. Ang Palawan ay nasa harapan ng kinabukasan ng Pilipinas. At kung mahalaga ang Palawan sa pambansang usapan, dapat ding marinig ang Palawenyo sa pambansang usapan. Hindi lamang ating lupa, hindi lamang ating dagat, hindi lamang ating turismo, hindi lamang ating likas na yaman, pati ang ating mga tao, pati ang ating mga alaala.
pati ang ating kasaysayan, pati ang ating kultura, pati ang ating mga wika. Kaya ngayong buwan ng wika, hinihiling ko na huwag nating ituring ang ating mga katutubo at regional na wika bilang mga relika ng nakaraan. Tignan natin sila bilang mga buhay na bahagi ng ating kinabukasan. Suportahan natin ang cultural mapping, ang dokumentasyon ng oral histories, ang pagpreserba ng mga lumang awit at tradisyon, ang paglathala ng lokal na panintikan, ang pag-aaral at pagtuturo ng mga wikang ginagamit sa ating mga komunidad. Ngunit, higit sa lahat, buhayin natin ang mga wikang ito sa lugar kung saan sila tunay na nabubuhay, sa tahanan, sapagkat walang batas na makapagliligtas sa isang wika kung walang pamilyang handang magsalita nito, walang archive na makapagpapalit sa tunog ng isang lola na kinakausap ng kanyang apo. Walang museo na makapagpapalit sa isang batang natututong magkwento sa wikang minana niya. Sa aking mga kababayang Palawenyo, saan man kayo naroroon, Puerto Princesa, sa Cuyo, sa Hilaga, Timog ng Lalawigan, sa ating maliliit na isla, sa Maynila, sa ibang bansa, o sa gitna ng karagatan, alam ninyo ang pakiramdam kapag nakarinig kayo ng pamilyar na salitang Kuyunon sa isang lugar na napakalayo sa atin. Mapapalingon ka, papangiti ka. Minsan kakausapin mo pa ang taong iyon kahit di mo siya kilala. At sa loob ng ilang segundo, kahit napakalayo mo sa Palawan, parang nakauwi ka. Yan ang kapangyarihan ng wika. Kayang ilagay ang isang tahanan sa loob lamang ng isang salita. Ginoong Speaker, mga minamahal kong kababayan, hindi natin kailangang mamili sa pagitan ng pagiging Palawenyo at pagiging Filipino. Ang ating pagiging Palawenyo ay hindi katunggali ng ating pagka-Pilipino. Bahagi ito ng ating pagka-Pilipino. Hindi magiging higit na nagkakaisa ang Pilipinas kung pare-pareho tayong lahat. Mas magiging buo ang ating bansa kapag bawat rehiyon, bawat pamayanan, at bawat wika ay may lakas ng loob na magsabi, narito kami. Ito ang aming kwento, ito ang aming wika, at bahagi kami ng Pilipinas. Ang ating bansa ay hindi isang tinig. Isa itong koro. At hindi maging ganap ang awit ng Pilipinas kung may mga tinig tayong hahayaang tuluyang mananahimik. Kaya sa aking mga kababayan sa Palawan, ito ang aking hiling. Kausapin ninyo ang inyong mga anak sa ating wika. Tanungin niyo ang inyong mga lolo at lola habang naririyan pa sila. Alamin ninyo ang kanilang mga kwento. Alalahanin ninyo ang kanilang mga kanta. Sulat ninyo ang kanilang mga salita. Huwag nating hayaang ibang tao lamang ang magsulat ng kwento ng Palawan. Tayo ang magsulat. Huwag nating hayaan sa museo lang mabubuhay ang ating kultura. Tayo ang bumuhay nito. Huwag nating hayaang maging alaala lamang ang Kuyunon. Tayo ang magsalita. Sapagkat ang kulturang minana natin na hindi lamang isang regalo mula sa nakaraan. Ito rin ay isang pananagutan sa hinaharap. May araw na hindi na tayo ang mga anak at apo na makikinig. Tayo naman na magiging mga ninuno na aalalahanin. At kapag dumating ang araw na yon, ano ang nais nating maalala ng ating mga anak tungkol sa atin? Sana masabi nila, hindi sila natakot sa pagbabago, hindi sila tumalikod sa pagunlad, ngunit hindi rin nila kinalimutan kung sino sila. Sila ang henerasyong nagdala sa Palawan patungo sa hinaharap, nang hindi iniiwan ang kaluluwa nito sa nakaraan. At kapag tinatanong tayo kung sino tayo, sana masasagot natin ang walang pag-aalinlangan. Palawenyo tayo, sarili tayong kasaysayan, sarili tayong kultura, may sarili tayong tinig, at may sarili tayong wikang patuloy nating pinipiling buhayin. Mabuhay ang Kuyunon, mabuhay ang mga wika ng Palawan, mabuhay ang kulturang Palawenyo, mabuhay ang Palawan, at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Speaker.